Isang top forward ang malamang lumipat na dito sa Magnolia Hotshots kapag natuloy yung usapan. Ayon dun sa mga insiders, kinakausap na raw nitong Meralco Balls itong Magnolia sa posibilidad na i-trade nila itong si JV Mocon dito sa Hotshots. At baka ang maging kapalit nito ay si De La Rosa. Magpapalit ng team ang dalawang forwards at sa tingin ko makakatulong to sa Magnolia. Dahil kinakailangan ng Magnolia ayon kay Coach L. Tenorio ng isang additional scorer at bagay dyan itong si JV Mocon. Maganda nilaro ni Mocon dito sa serye nila kontra sa TNT. Kaya naman sa tingin ko, pwede talaga ito dito sa Magnolia Hotshots. At sa tingin ko, yung laro nito pwede siyang maging kapalitan sa pwesto ni Javi Gomez Tiliano bilang small forward. Kaya maganda tong move ni LA Tenorio na kunin si Mocon. Kaya nga sa ngayon, ito na talaga nakikita natin na po pwedeng magawa nitong si Coach Tenorio para mas maging malalim yung bench nitong Magnolia Hotshots. Alam din natin na si Mocon role player yan, nasa Raynor Shine pa hanggang paglipat sa Meralco. So pwede siya talaga dito sa Magnolia. At bukod dito sa pagkuha dito kay JV Mocon, meron para mga ibang players na tinitignan nito si Coach LA na baka madagdag sa kanilang roster. Pero sa ngayon mukhang masaya na si LA dito sa nasabing player at sa tingin ko naman magiging maganda rin to para dito sa Magnolia eventually. Pero kinakailangan lang syempre na masiguro nila na yung pagkuha ng mga players ay makakatulong dito sa kanilang lineup. Sa tingin ko naman magiging okay na to para dito sa Magnolia eventually dahil mahusay talaga itong si Mocon. Meron pa mga ibang trades doon na binabalak itong Magnolia pero gusto nilang unahin itong sa Meralco. At ang balita natin itong Meralco, gusto na rin matuloy ang trade na to dahil nagpaplano sila ng matinding revamp dahil na-eliminate na naman sila ng maaga dito sa PBA. Nag-iisip ngayon itong NLEX Road Warriors kung itutuloy ba nila yung trade proposal sa Rain or Shine Elasto Painters. Mukhang gusto raw i-offer ng Rain or Shine dito si Adrian Nocum para dito kay Robert Bolick. Tignan natin kung tatanggapin niya ng NLEX. On paper, parang lamang ang Rain or Shine sa nasabing trade kung matutuloy. Pero nandito na rin yan kasi sa NLEX kung si Bolick mismo gusto nang matrade sa Rain or Shine. Ano pang magagawa nitong NLEX? Dahil siyempre kung patatagalin mo sa lineup mo yung player na ayaw na maglaro, abay magkakaroon ka ng problema talaga dyan. Kaya nga sa tingin ko yan ang magiging sitwasyon ngayon dito sa NLEX Road Warriors. Kaya nga sa tingin ko mukhang kung gusto na ni Bolick na umalis, dapat nga sigurong i-trade na nila. At pwede na rin kung sakasakali na itong si Robert Bolick kung makuha nila o si Adriano kung makuha nila dahil mahusay din naman tong player. Kung mabibigyan ng playing time dito sa NLEX Sinocum katulad nung ginagawa kay Bolick, baka maka 20 puntos din ito bawat game. Kaya nga yan siguro dahilan kung bakit itong si Coach Jong Wichico pinag-iisipang mabuti itong ino-offer ni Coach Cheng Giao. Kung ikaw naman si Coach Cheng, kung makukuha mo si Bolick, kaya na yung go-to guy na matagal na nilang hinahanap at sa tingin ko makakatulong to dito sa Rain or Shine Elasto Painters. Kaya nga sigurado tayo na magiging isa yan dito sa mga gagawing pagbabago nitong si Coach Cheng Giao. Lalo na at alam natin na magiging itong Rain or Shine tataas ang expectations ng mga tao sa kanila sa Governor's Cup. So kung makukuha nila si Bolick, makakatulong yan doon sa magiging expectations ng mga tao na sila ay talaga iaabot pa dito sa finals at malay natin baka manalo na ng kampiyonato sa wakas itong Rain or Shine Elasto Painters at yan ang isang bagay na talagang inaabangan ngayon ng maraming tao na mangyari dahil sabi nga nila long overdue na itong pag-champion itong Rain or Shine Elasto Painters.